Alam mo ba na ang DNS, na kilala rin bilang Domain Name System, ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng Internet? Maniwala ka man o hindi, madalas itong nakakaligtaan. Kung walang DNS, ang Internet na alam natin ngayon ay guguho. Kaya ano ang DNS? Ang DNS ay isang tagasalin na nagtutugma ng mga IP address sa mga domain name na pamilyar sa iyo at sa akin. Tulad ng address ng iyong bahay na tumutukoy sa lokasyon nito gamit ang pangalan ng kalye at lungsod, ang mga website ay may sarili ring address. Ang pagkakaiba lang ay ang address ng website ay binubuo ng mga numero na tinatawag na IP address, gaya ng 1-800-233-256. Kaya paano ito nakakaapekto sa iyong karanasan sa internet? Isipin ang mundo na walang DNS. Kailangang i-type ng lahat ang mga IP address para makapunta sa domain na nais nilang ma-access. Sa madaling salita, ang DNS ay parang address book mo para sa internet. Gayunpaman, sa kasalukuyang internet, may mga kilalang issue ng cybersecurity. Sa pagitan ng mga taong 2013 hanggang 2014, mahigit 3 bilyong user account ang na-breach. Yan ay kalahati ng populasyon ng mundo. Maging ang National Security Agency ng Estados Unidos, Yahoo at ilang pandaigdigang kumpanyang gumagamit ng IP-based internet ay naapektuhan. Kaya bakit ginagamit pa rin natin ang kasalukuyang IP internet at DNS? Ang dahilan ay wala tayong pagpipilian. Wala nang ibang alternatibo sa ngayon. Pero paano kung may bagong pandaigdigang network na hindi gumagamit ng IP address? Isang alternatibong internet na likas na gumagana sa sistema ng telepono, ang Internet 2.0. Sauer Karkatchan, Chinodgat, came to inception ay MIOND DNS na nalisira yung sana yung mga domain name ay itinutugma sa mga numero ng telepono sa halip ng mga IP address para sa Internet 2.0. Paano gumagana ang Internet 2.0 at ang DNS na nakabase sa telepono? Ginagamit nila ang sistema ng telepono para sa koneksyon. Naisip mo na ba kung bakit kapag gumagawa ka ng online bank transaction, ang iyong TAS or OTP code ay laging ipinapadala sa iyong telepono sa pamamagitan ng SMS sa halip na sa internet? Ito ay dahil ang mensahe sa iyong telepono ay pribado at ikaw lang ang makakakita nito, hindi tulad ng internet na nakabase sa IP ngayon. Ngayon, isipin mo lang ito sa mas malaking antas. Sa halip ng mga mensaheng SMS mo lang, lahat ng iba mo pang impormasyon ay ligtas na naipapadala sa pamamagitan ng Internet 2.0. Ang Internet 2.0 na gumagana gamit ang telephony-based DNS ay nagbibigay ng pananagutan na hindi na ibigay ng kasalukuyang DNS platform. Sa paggamit ng mga numero ng telepono sa Internet 2.0 at telephony-based DNS, kaya nating matukoy ang tunay na may-ari ng mga website at user, kaya mananagot ang lahat sa kanilang mga online na kilos dahil may iuugnay natin sila sa kanilang mga numero ng telepono. Sigurado akong nag-aalala kayong lahat na ma-hack ang inyong system at makuha ang inyong pribadong impormasyon. Sa tingin nyo ba ay manghahack pa rin sila kung agad silang haharangin at matutukoy ng tama? Kaya nyo bang kilalanin ang inyong kaibigan gamit ang Internet Protocol address o ang kanilang numero ng telepono? Nitsura kung sa iyong tilang numero ng telepono. Yan ang first hope ting bawas ng hacking at paglabag sa seguridad sa pamamagitan ng Internet 2.0 at telephony-based DNS.